Gaano kasakit na iwan ka ng taong pinakamamahal mo? It was hard for me because usually, di ba, ang babae siguro, ang unang gagawin is paglalaban. Ako, ang nangyari sa akin, ako yung umiwas. Ikaw yung iniwan, tapos ayaw mo siyang sisihin. Saan ang gagaling to? Siguro, respeto ko din. I cannot imagine na ganyan yung sinasabi mo sa akin. Siguro kanya-kanya tayong reactions. Di naman ako yung taong nagtatanim ng galit. Paano makamove on? Sasabihin ko pa rin sa kanila na try to talk to your partner. If hindi talaga mariresolve, then you decide na. And talk to your kids. Yun yung number 1 talaga sa akin. Second step na kailangan nilang gawin para makamove on. Hindi ka para maghanap ng iba. Bigyan mo yung time sa sarili mo. Love yourself. Ano talaga specifically yung ginagawa mo, ma'am? For Infinite Events Manila, nag-offer po kami ng iba't ibang services. First is yung sa bazaar. We do organize mga siyangge. Iba naman po thematic. Kunyari, Mother's Day. So gagawa kami ng theme for mothers. Mga kukuhain naming mga tenants are mostly mga mom entrepreneurs. And then we also do event styling. Kunyari, may party ka. Pwede namin gawin yon. And then we also do mall decor, seasonal decor. Right. So yung mga nakikita nyo sa mall na pag Christmas, pag Chinese New Year, Valentine's, kanya magpapapicture kayo, di ba, sa mall, sa family, ganyan. So, kami yung gumagawa nun. We design. We have a group of artists. I-offer namin yun sa mall. We also do design and fabrication. For example, yung mga iba, they need a kiosk. Pwede silang lumapit sa amin. Kami rin ang gagawa for them. And then, we do printing also. Mga tarpaulins, basically. Lahat. 360. At syempre, sa buong taon, napakaraming okasyon. True. At yung mga okasyon na yan, dyan kadalasan malakas yung business ninyo. Especially season na ng bazaar, Mother's Day, or ibang mga occasion, no? Siyempre, Boss Sandra, ang gusto kong malaman ng mga tao, kasi I believe lahat ng ganyang klase ng negosyo, nag-umpisa kayo sa paraket-raket lang, no? Parang freelancing. Yung sa akin, before, I was employed. So, nagtatrabaho ka sa same industry. Yung ginagawa namin nun before, I was employed sa family ng husband ko. But then we got separated already. So, nahiwalay na rin ako. After nun, nag-pray ako na kung ito ba talaga yung business na gagawin ko. Kasi after nun, wala eh. And then, slowly, friends are calling me. Yung iba nagko-congratulate sa akin. Kasi I've been dealing with this kind of, 18 years din na nandito ako sa industry. Yung mga iba, uy, it's about time. Yeah, masaya sila na meron ka ng sarili mo. Hindi pa, wala pa akong ginawa nun eh. Kasi nag-isip pa ako kung ano ba gagawa ba ako dito or ibang business yung papasukan ko. For 2 months yun, hindi ko alam yung gagawin ko. Sila mismo, parang yung iba nagko-congratulate. Sige, ginagawa ka na ng sarili mo. Parang it's time. Napakalaki din yung pagsubok na pinagdaanan mo sa buhay bago mo maitayo itong negosyo mo na ngayon, no? Pero sa ngayon, no, gaano nakalaki si Infinite Events Manila? Nag-start ako as bazaar. Isang setup ng bazaar, mga magkano kinikita ninyo? Before pandemic, yun talaga yung malaki na kinikita natin. Minsan, siguro may 100 up. Depende kung gaano kadami yung participants. Siyempre, may 10 lang. Kunyari, small scale. Merong 20, 30, 40. So, siyempre, habang dumadami yan, siyempre, mas lumalaki yung income mo, di ba? Ano ba ang kailangan na skill or requirement na personality mo bago ka magtayo ng ganyang klase ng business? Sa bazaars pa lang, mahihirapan ka na. Hindi mo masasabi kung malakas sila o mahina. Magagalit sila sa'yo pag mahina. Pag malakas sila, masaya sila sa'yo. Pero paano kung yung nabigay mong pwesto hindi okay, mahina, di ba? So magagalit sila sa'yo. So kailangan buo loob mo. Kailangan mo rin explain sa kanila kung ano ang negosyo. Siyempre, hindi naman yan lahat. Ang daming factors to consider para sa isang success ng isang bazaar. Hindi naman lahat yun nasa effort lang ng organizer. Kailangan din may effort yung kabilang party. Kailangan magaling yung sales staff mo. Maganda ba yung products mo? Yung presyo mo? Pasok ba dun sa mall na yon? Pero, syempre kami bilang organizer, sa amin pa rin parati lahat ang sisi. So, kailangan buo loob mo para ma-explain mo yun sa kanila. Saan lugar usually malakas ang mga bazaar? We're mostly naman present mga major malls. So, we have SM, we have Ayala Malls. So, pagka may pa-bazaar ka, naghahanap ka ng mga merchants mo dun? Yes. Pero anyway, bago natin pag-usapan niyang napaka-matagumpay mong business, no? Siyempre, gusto ko kapulutan ng inspirasyon ng istorya ng buhay mo. Ano ang espesyal kay Sandra na sa palagay niyang kapupulutan ng inspirasyon ng maraming tao? Ako kasi I value relationships. Pag naging client kita, I value you as my client. Hindi kita pwedeng talikuran lang. Parang hindi tapos transactional na. lang. Hindi tayo transactional lang. Na parang tapos na, bayad ka na, okay ka na. I always want na meron tayong next together. Kung hindi ka man natuwa sa akin, syempre hindi naman tayo perfect.
hindi lahat ng kasama ko sa team magagaling. Siyempre, yung mga iba bago lang, ganyan. So, may mga way na nag-handle sila na hindi ganun natuwa si client. So, siyempre, hindi ko lahat kayang sagutin naman lahat yan di ba? Pero, as much as possible, maging maayos yung relationship natin. Kung meron akong pagkakamali, inaamin ko yon. Sasabihin ko sa'yo na, Sir, ma'am, may pagkukulang po kami dito. Hindi po namin natapos ito. Pero, we make sure na matatapos po natin to on time. It's how you value your relationship with your client. Pero syempre gusto ko malaman yung istorya ng buhay mo. Saan ka lumaki? Mayaman? Mahirap ka ba nagsimula? Ano ba yung istorya ni Sandra? I grew up in Concepcion, Tarlac. Doon ako nag-aral, Concepcion Catholic School, and then I transferred to Holy Spirit, Tarlac. And then college, pumasa ako sa Ateneo. Okay. Management Information System. Ang layo, di ba? Ngayon nasa brick and mortar. Kasi yung lolo ko, sabi nila, ako daw yung nakamana sa lolo ko ng pagiging business-minded. Kasi most of my relatives are nasa corporate job sila. Successful talaga sila doon. Sobrang galing nila doon. Ako kasi, nung pagka-graduate ko, naging teacher ako. Saan ka nagturo? Sa Green Hills, mga preschool. Dalawa kami ng friend ko na pumasok doon. After nun, lumipat na ako. Parang dapat that time, papasok ako ng China Bank Hindi ko kaya kasi parang pagpasok ang tahimik. Ilang taon ka naging empleyado? 18 years. Or 18 years? Oo, tagal. Kasi pagka-graduate ko, nag-teach ako, tapos parang wala pa akong 1 year, pumasok na ako ulit as employee. Tapos, yun na, hanggang sa nakapangasawa na ako doon, kaanak. Oo. Pero during those years, kahit nung hindi pa ako married, nagbe-business na ako. Ano yung mga business mo nun? Chocolate lollipop. Pupunta ako sa mga Jollibee, mga managers, kinakausap ko isa-isa. Parang order po kayo pag Valentine's. Yeah. Mga ilang Jollibee din stores ang sinuplayan namin nun. Pero syempre, maliit lang naman ng chocolates. Tapos, nag-sell ako ng mga children's books. Naging dealer of the year sa mga bazaars, MRT nun. Ang dami kong pinasukan. Tapos nag-sideline. Tapos nag-insurance din ako. Nag-MDRT na ako doon lahat. Ganyan. Hanggang sa nag-decide ako na mag-stick na lang ako sa Infinite Events. Pero ano yung pinakamatinding pagsubok na pinagdaanan mo sa buhay mo? Nung nag-time na nag-separate na kami nung husband ko, ayokong gumawa ng isang company na magko-compete doon. Right. Because, syempre, it's relative yun ng husband ko. Gaano kasakit na iwan ka ng taong pinakamamahal mo? It was hard for me because that time, hindi ko rin alam, siguro may fault din ako na kasi nakatutok ako sa work. Workaholic ako Yun yung parang pinaka ko talaga. Wala kang oras. Siguro kung nabigyan ko rin ng chance, ayusin, baka sakaling ayus pa kami. Pero hindi na rin Pero alam mo, bilib ako sa'yo, Sandra, no? Kasi I cannot imagine na ganyan yung sinasabi mo sa akin. Ikaw yung iniwan, tapos parang ayaw mo siyang sisihin. Saan ang gagaling to? Siguro respeto ko din. Teka, bakit ganyan ka magmahal? Hindi ko din alam. Pero strong ako. Parang ang nangyari nun, nilayo ko yung sarili ko. Siguro kanya-kanya tayong reactions. Pero bakit ka ganyan ang bait mo? Di naman ako yung taong nagtatanim ng galit. Inisip ko rin yung mga anak ko, syempre. Pero napaliwanag naman ng maayos. Baka nga dahil strong person ako na inisip ko kaya ko naman to. Ayoko rin masyado ma-affect yung mga kids. Hindi ako masyado nag-dwell doon Tinatry ko siyang ayusin na hindi naman kasi ako totally iniwan. Kumbaga parang ako rin, parang mutual na hiwalay. Kasi first time ko kasi ma-experience yun. Usually, di ba, ang babae siguro, ang unang gagawin is paglalaban. Ako, ang nangyari sa akin, ako yung umiwas. Parang yun yung naging feeling ko pagkakamali ko rin. Bakit hindi ko ginawan ng Ba't di mo pinaglaban? Hindi ko pinaglaban. Pero tapos na Okay naman na. Nung nangyari yon, sobrang umiwas ako sa lahat. Umiwas ako sa friends ko. As in talagang I created new circle para lang mawala ako dun. Kasi parang yun yung buong buhay ko, di ba? So Pamilya. parang pamilya and everything. Nung nawala ako dun, nag-create na ako ng sarili kong... Pati trabaho, nawalan ka. Oo. Nawalan ka na ng asawa, nawalan ka pa ng Nung trabaho. time na hindi na kami okay, nag-work pa rin ako doon. Naisip na nila na baka magtatayo ako na sa'yo, pero hindi ako binigyan ng chance kasi noon na mag-explain. After nun, okay, di yun na. Ilang years ko rin na binuhos yun. Close ako noon sa pinaka-owner dati. Parang lahat talaga ng gusto ko, ganyan, sa company na gagawin, binibigay sa akin. Kung anong decision ko, kung may mali akong decision, binibigay sa akin lahat yun. But then, iba siguro yung nakarating or iba yung naisip. Tinatry ko mag-reach out but hindi na So, ako, okay, so that's it. Parang, actually, yung day na nawala ako is the wedding anniversary. That was July 22. So, parang ako, ano ba to? Double meaning ba? Na parang it's the end of my employment and at the same time, it's the end of my marriage. Hindi ko alam. So, until now, yun, naaalala ko yun. Pero, tapos na yun Parang, inisip ko kung yun ba yung pinaghugutan ko ng lakas. May nagsabi kasi sa akin na friend ko na, huwag mong paghuhugutan ng lakas ang galit. Kasi hindi daw maganda magiging desisyon mo pag yun ang paghuhugutan mo ng lakas. I asked for a sign kung gagawin ko to or
tutuloy ko ba to? So, nandun ako talaga sa Nazareno. Every night, umiiyak ako, 2 a.m. pupunta ako doon, asking for a sign if this is right, kung kaya ko ba. Hindi ko alam parang miracle na lang siya, nangyayari na lang lahat. Na dumarating yung tao, tumutulong. Hindi ko alam saan nanggagaling. Pero basta totoo sabi nila na kung para sa'yo, magiging mabilis ang lahat. Later on, the kids accepted it. In-explain ko rin sa kanila na if you'll be together with your dad, baka nag-aaway kami, ganyan na, which is not healthy. Later on, naintindihan naman na nila. Try to talk to your partner. Kasi baka yun yung pagkukulang ko. If hindi talaga mariresolve, then you decide na. And talk to your kids. Yun yung number 1 talaga sa akin. Be open. Kasi some couples, they try to hide it from their kids. Na naghihiwalay na pala, hindi na lang nila alam. I really explained everything to my kids. Second step na kailangan nilang gawin para makamove on. Love yourself. Hindi ka para maghanap ng iba. Yun parati sinasabi sa akin ng iba ko ring friends. Bigyan mo yung time sa sarili mo. Tingnan mo anong kailangan mong improve. Kaya di ba yung mga iba pag naghiwalay, biglang ang ganda ng babae. Biglang nagpagupit ng buhok, nagpaganda na. Common din sa ibang girls na pag nakipag-break. Gumaganda sila, di ba? Give time. Dapat bigyan mo pa rin ng oras yung asawa mo. Bigyan mo yung pangangailangan niya. Yun yung isa sa mga tinatanggap mong pagkakamali mo. Oo. Kumbaga, ibinuhos mo yung oras mo para makapag-provide sa family. Oo. We both have business naman kasi together nung husband ko. Yung industry kasi na to, ko-consume ng time. Yeah. Talagang pag magsisetup ka, after mall hours yan. Correct. Kailangan gising ka. Pag tapos na yung setup mo, matutulog ka umaga na. Yun naman yung time na gisingin yung mga anak mo. Ang hirap. Tina-try ko i-balance yun. Ganun yung nangyari sa'yo. Nangyari sa'yo. Kaya nawalan ka rin ng oras sa asawa mo. Ang galing mo, no? Kasi naging accountable ka pa rin. Kahit na anong mangyari, daddy pa rin siya ng mga bata. That time, nung okay pa kami, I was telling him, parang gusto ko ng sarili kong business. Yeah. Ayoko lang na habang buhay akong empleyado. Parang ganun yung sinabi ko sa kanya. Sabi niya, anong business? Hindi tayo pwedeng, sabi ko, hindi naman tayo kakalaban. Correct. Kung nag-try ako ng iba't iba, nag-food, yes. Dami, may mga nagsarado, naapektuhan kami ng pandemic, may nalugi, may malakas, yung mga ganun. Ano yung mga nalugi mong business? Sa Robinson's Ermita, nag-open ako ng lemonade. That time, sobrang lakas. Before pandemic yun. Kaso lang, bigla akong natabihan ng isa pang juice din, humina. So, nag-close na kami. Nagpares pa ako, ganyan. Lahat nag-try ako kasi nga, gusto ko talagang makasubok ng ibang business. Bakit hindi ka na-demoralize kapag ka nag-fail? Pag sobrang hirap ka na, malapit na daw yung success eh. Kung kailan nandun ka na sa brink na gusto mo na mag-quit, yes. Saka pa darating yung isang kliyente. May mga moments na gusto kong give up. Minsan tatanungin ko, Lord, ano ba to? Kasi ang daming families din na umaasa sa akin sa Infinite. Na-appreciate ko kasi yung ano nila, yung buong-buo yung puso nila. Kaya natin to, ma'am. Yung mga ganon. So parang ako, sige, kaya ha. Lalo na pag walang project, mag-iisip sila na, ma'am, gusto mo magbenta tayo, gawa tayo ng ganitong table or ganito, ganyan. Tapos nung pag okay na, biglang may papasok na project na iba. Nakita ko lahat ng effort ng bawat isa sa amin. Ilan empleyado mo? Right now, 30, pero marami akong project base. So, lalo na pag nag-Christmas decor, yung mga iba lumuluwas galing probinsya, tapos gagawa ng decor. Sa mga bazaars? Sa mga malls talaga. Medyo marami kaming malls na hawak. Like for example, last year, siguro we had 8 malls na Christmas decor. Siyempre, hindi biro yun. Sabay-sabay yung mga ano yan, Christmas launch. Medyo mahirap-hirap. Talagang sleepless nights. Pero pag nabuo naman at napailaw mo na yung Christmas tree, iba naman yung fulfillment. Kasi makikita mo rin yung mga ibang tao, ma-appreciate yung nagawa ninyo. Ikaw bilang, syempre, considered right now, you are a single mom. Paano mo na-manage pa rin yung mga anak mo at the same time you have this business? I give time sa kanila during weekends. Pag morning, kunyari galing ng setup, syempre paalis na yung mga kids. So, yun, nagbe-breakfast kami together bago matulog. Andiyan pa rin naman yung dad, help sa kanila. Sinusundo sila, sagot naman din yung tuition. Yeah. Tapos ako, yung mga needs na mga cellphones, kung ano-ano mga pangangailangan nila, yon. Ako naman yon. Alam naman na nila na ito na talaga yung passion ko. Sasabihin ko na sa kanila, it's Christmas season already, medyo busy si mommy. Ano yung pinakamalaking disadvantage if you are a workaholic mom? Kung para sa kids, I see to it that I attend lahat ng mga activities sa school. Pero syempre, may mga iba na pag assignments, homework, hindi ko na matutulungan kasi may ginagawa talaga ako. Yun yung hindi ko magampanan. Plus, I have my yaya. Yung yaya ko, ang tagal na, 10 years. Hindi ko magagampanan din yung role ko kung wala rin ako maaasahan sa bahay. So, yun yung mga disadvantage kapag workaholic ka eh. Siyempre, bawas yung oras mo sa pamilya. Yes. Tapos, siyempre, yung oras mo sa mga anak mo, bawas din. Di
hindi mo maaalis na workaholic ka talaga, napakasipag mo. Nabilib ako sa'yo na parang hindi ka nasaktan. Siguro ganun yung personality ko. Alam mo, parati kong sinasabi kasi even sa mga staff ko, pag may problema, see the beauty in it. Ganon? Yeah, you don't look at the problem as negative. Pagka ganyan ang klaseng mindset meron ka, ano may tutulong yan sa buhay mo? Positive outlook in life. Sige, pag-usapan naman natin yung struggle mo sa business. Nagsimula kami konti lang. Kailangan ko silang turuan. Kasi hindi naman talaga nila alam lahat eh. Correct. Ang kagandahan lang dun sa akin kasi, alam ko, nung pagka-graduate ko at na-employ na ako, nagwawalis ako. Nagsiset up ako sa carpet. Wala kang arte. Wala akong arte. Siyempre, nung una, meron, diba? Pero parang tinanggap ko na yun eh. Kaya kong mag-set up ng carpet, kaya kong gawin lahat yan. Yun yung tinuturo ko sa kanila. Hanggang sa ngayon, pag nagbibigay ako ng test sa mga staff ko, sige nga, kaya nyo ba? Paano ba mag-set up yan? Ilang duct tape ang kailangan? Ilang carpet? Alam ko siya sa puso ko kung ano yung ginagawa ko. Yung naging struggle namin doon is yun, yung maghanap ng right person kasi hindi talaga lahat ng tao into events. Kasi mahirap talaga yung trabaho kasi after mall hours, uumagahin ka, minsan wala kang tulog 24 hours talaga. Kasi may trabaho ka pa ulit. Isa yon sa naging mahirap sa amin. Tapos, funds, isa rin yan. Kasi, syempre, hindi naman ako makapag-loan. There are friends who helped me na nagpahiram ng pera sa akin para makagulong. Kasi ang projects namin, hindi naman yan bayad agad eh. Hindi katulad pag wedding. Bago i-serve yung setup, babayaran mo muna. Sa akin, it will take 2, 3, 4 months bago ka makakuha ng collection. Bakit? Kung malasing ka pa, baka 6 months pa. Kasi may processing na ginagawa. Bago pa nila i-process, kasi syempre yung clients naman namin may sarili din silang system. So before, hindi naman pag sinerve mo na yung statement of account, babayaran nila agad yan. May approval pa yan, may pagdadaanan pa yan. Meron ka pang proof dapat na na-setup mo yan. After mo palang ma-setup, dun palang gagana yung papeles mo. Correct. So it will take really 2 to 3 months. Yun yung nagiging struggle namin. Paano mo nalagpasan na pagtagumpayan lahat yun? Ako hanggang ngayon, ano pa rin, nagsistruggle pa rin pero by God's grace, hindi ko din alam eh. Parang nangyayari talaga biglang may dumarating. Hanggang sa palaki, na hindi mo alam, hanggang palaki sa na palaki ng palaki. palaki. Oo, nung Chinese New Year, kailangan natin magbenta ng tikoy. Nagbenta kami ng tikoy. Kami lahat, pati sa office, parang tulungan. Kasi sabi ko, magsisweldo na, feeling ko walang collection. Kahit sa mga tikoy lang, tapos nag-flowers kami ng Valentine's, nakatulong sa amin yun. Naintindihan kasi ng mga staff ko eh, na parang, oo nga ma'am, wala tayong collection. Kailangan natin ng funds. Paano kung hindi ka binayaran? Hindi naman pwede yun. Kasi pag sa mga malls naman, okay kami kasi kontrata yun eh. They will honor it. Ang nagiging problema ko, yung sa mga bazaars. Kasi yun yung mga, minsan, wala naman checking ibibigay sa'yo, magsa-start sila. Tapos minsan magbabayad sila daily. For example, ngayon, bumenta ko. Ang rent is 500. From their sales, dun ibibigay sa staff ko yung collection ng bayad ng araw na yun. Minsan, yung iba, mag-i-issue ng cheque. Pag issue ng cheque, wala palang pondo. May mga ganon May na. mga ganun instance. Grabe yung risk sa negosyo, no? Malaki talaga ang risk sa business. Pero bakit hindi ka dapat mag-quit kahit may mga ganong sitwasyon? Kasi part yun. Yung mga challenges na yan yung magpapalakas sa atin eh. Yan yung magbibigay ng lesson sa atin para sa mga susunod, mas magiging equipped na tayo. Ang dami na ninyong pinayaman na business owner, no? Kasi marami ako na-interview dito that they started their business sa mga events, sa mga bazaar. Tapos naging malaking franchising business na sila. Yes. Mary Grace, Oo. nag-start lang yan sa exhibit. Ah, ganun ba? Yes. SM, Ayala Malls, na as in talagang nagtatest sila ng market. Until now, ako parati ko sinasabi yun, this is a test market for you. Before you engage into a long contract sa mall, kasi usually 1 year, 2 years, diba? Parang this is the best market mo kung okay o hindi. Totoo yun. Kasi yung mga business nyo talaga, yan talaga yung malalaman mo kung may laban ba yung product mo o wala eh. At saka, Sa market. doon din nila makikita anong pagkukulang nila doon sa sistema nila. Pinakagusto mong sabihin sa mga business owners, especially yun sa mga nasa line of business mo, anong words of encouragement na po pwede mong banggitin sa kanila? Yung mga challenges, don't consider it as something na negative. I-take natin to positively. Lahat ng dumarating na challenges sa atin, sa ating mga business owners, part yan ng paglaki. Pag dumadami problema, ibig sabihin lumalaki ka na. Ibig sabihin sa pagdami ng problema, doon pala dadami yung oportunidad mo. Yes. Pagdating naman sa family, kamusta yung nanay mo, yung tatay mo? They both passed away already. Si daddy 2 years ago. Pero si daddy ko, support yan sa akin. Nung time na nawalan ako ng job, tinulungan ako ni daddy. Parang sabi niya, sige, kaya mo yan. Support naman si daddy. Tapos si mommy din. Ganun. Pero kasi si mommy na Alzheimer's. Kaya medyo hirap kami kasi 8 years siyang may Alzheimer's. I make time for them. Kahit na sobrang busy ako. Kids, parents. Pinromise ko yun sa parents ko na hanggang sa pagtanda nila, I'll take care of them.
and even my mga sister and brothers. Gaano ka-importante ang pamilya sa buhay? Diyan lahat nagmumula yung values, lahat ng tinuro ng magulang mo. Yan ang magiging foundation mo. Sa sitwasyon mo, kahit separated na kayo ng asawa mo, masasabi mo pa ba na kahit papano masaya pa rin? Yes. Hindi naman mag-end ang buhay dahil lang separated ka na, di ba? Move on with life. Kaya mo yan. Maraming opportunities na darating. May mamimit ka din. Bilang ngayon, isa ka sa leading. Ako, boss, ang dami pang ibang nauna sa akin. Marami na una sa'yo, pero ikaw yun talagang nandyan lagi. Ang tanong ko, paano ka makakatulong sa mga business owners? Ako, through exhibits, makahelp sa kanila in terms of inspiration. Just follow your heart kung ano yung sa tingin mo. At kung gagawin mo yun, make sure na ibibigay mo rin yung buong puso mo. Dapat sisipagan mo, no? Sisipagan mo kasi hindi pwedeng dasal ka lang tapos Tamad ka. tamad ka. Hindi pwede yun. Kailangan kumilos ka. Be specific with your prayers. Isa pa rin sa natutunan ko is I lift everything up to Him. Kung hindi ito para sa akin, okay lang. But show me the way kung ano talaga yung para sa akin. Miss Sandra, grabe. Sobrang dami kong natutunan in spite of what happened sa marriage mo. Grateful ka pa din. Ang hirap nun. Right now, bibigyan kita ng opportunity to promote your business. Sa mga business owners dyan na gustong mag-exhibit, bazaar sa SM, Ayala Malls, Robinsons and Ortigas Malls, pwede nyo po kaming salihan. You can contact me at 0917-579-4488 or you can message us sa page namin sa Infinite Events Manila. Sa mga business owners din dyan na gustong magpatayo ng mga carts nila, ng mga kiosk, magpa-design, gumagawa din kami nun. Give us your ideas and we can make your ideas come to life. And also sa mga malls, sa mga hotels, and other brands na gustong mag-avail din ng services namin of design and fabrication, please contact us. Available po yan sa Viber, WhatsApp, and Telegram. Maraming salamat ulit. And sa lahat ng mga nanonood, please do not forget to subscribe and click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, Instagram, and available din po si Boss RDR sa Spotify. Muli, maraming salamat and God bless sa inyo lahat.